And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. A blessed Thursday to all of us. And may sarili kaming audio dito. Kami may nagkapasalamat sa Panginoon. We are back. We are back, north, south, east, and west corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And to our viewers worldwide, nationwide, keep tuning in for our special topic. And this may be the last topic na meron po tayo sa pinag-uusapan po nating Thy will be done. Depende yan. Kasi ang gagawin po natin, ito yung sinasabi ko sa mga team focus, team preparation. Ito yung sinasabi ko na another surprise. So nakaraan na hindi ko nabanggit sa bawat isa sa inyo na ang ating pong programa na Thy Will Be Done, ang topic natin na Thy Will Be Done, mga kapatid, ay ito po ay kasama na po sa every Thursday natin. Alternate po natin ito. Alternate po natin ito sila na mag-alinihinan sila sa schedule every Thursday. So, Thy Will Be Done ngayon. Next Thursday ay doctrinal, and then next Thursday ulit, Thy Will Be Done. So, yan po yan. Alright, so again, I believe na tayo po ay pinagpapala sa topic na ito. Lalong-lalo na team preparation, team focus. Again, send your pictures that you are watching our program. Napaka-importante po yan to be an encouragement to others. Matthew chapter 26. I'll try to read this once again. Matthew chapter 26, verse number 42. Sabi po ng Bible, He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, Thy will be done. You see, Thy will be done. Ay, bigan pala yun. Thy will be done. You see? So, akalaan nyo mga kapatid, this is, again, let me remind you of our topic that this is, okay? This is the, or let me recap our topic about our Thy Will Be Done topic. This topic, mga kapatid, makikita natin dito how the Lord Jesus Christ made Himself as an example. Alright? Pinakita dito kung paano naging example ang Panginoong Jesucristo saan? Sa pagsunod sa will ng Ama. Alright? So tandaan natin, who is Jesus Christ? He is the Son of God. Alright? Now, kaya natin ito ginawang topic. No? Kaya natin ito ginawang topic para sa inyo, young people. It's because when it comes sa tinatawag nating relationships, yan, ito mga magandang dapat na maintindihan ng bawat isa sa inyo. Pagdating na sa tinatawag nating relationships, napaka-importante na kayo ay maintindihan nyo sa relationship and sa buhay ninyo that it should always be God's will. Kailangan ngayon pa lang makasanayan na ninyo that it is God's will. What should be prioritized na mangyari sa buhay ninyo ay yung will ng Diyos at hindi will ninyo. Yes, indeed, you might have plans for yourself. Your parents might have better plans for you, but you cannot deny the truth and the fact that God has a much more better or greater plan than what you and your parents have for your life. Alright? Isa sa mga pinag-uusapan natin dyan, team preparation, lalong-lalo na kayo pagdating sa inyong pag-aasawa. Pagdating sa paghahanda ninyo sa buhay may asawa, bago pa kayo pumasok doon, kailangan sanayin na ninyo yung tinatawag nating Thy will be done. Kailangan sanayin nyo na ang topic na ito right here, ang topic po na ito ay patuloy na magbibigay sa inyo. Okay? Patuloy na magbibigay sa inyo ng reminder that if the Lord Jesus Christ submitted Himself to the will of God, sino ka naman para hindi mag-submit sa Diyos Ama? You see, remember, we are privileged to be sons of God. We are adopted to His what? To His family. John 1:12. But as many as receive Him, to them God gave the power to become the what?
the sons of God. Therefore, if we accept the Lord Jesus Christ and we are given privilege to be part of the family, we've been adopted to the family because of the Lord Jesus Christ, we became sons of God. Therefore, we are bound. We are bound to submit to the will of the Father. Now, itong pinakamagandang pag-usapan natin. Pagdating dito sa thy will be done, you see, the most important part on this topic or on this topic ng thy will be done ay ang makita nyo, ang ma-check ninyo kung anong ugali meron kayo. Alright? Kung anong attitude meron kayo pagdating sa pagpapasakop sa will ng Diyos. You see, it is not just anyone's will. Let me remind you, it is God's. God's will. God's will. G-O-D'_S will. Hindi to si Kuya Will. Ito ay God's will. You see? Kaya ako binibigyang halaga ito sa inyo, binibigyang stress, binibigyang emphasis ito ngayon sa inyo, it's because of the reason na pagdating dito, maraming mga young people ang pumapalag sa will ng Diyos. You see? Okay, let me tell you, let me go through that. Pagdating sa paghahanda ninyo, team preparation, sa mapapangasawa ninyo. Naalala ko, meron akong kausap. Sabi ko nga sa kanya, we may decide spiritually for us. We might make a decision that seems spiritual for us. Tama naman lahat. Ibig ko sabihin, maaaring gumawa ka ng desisyon. Okay? Na ito yan. Tandaan nyo ito ha. Lalo na pagdating sa pag-aasawa. Team preparation. Listen to this carefully. Napakaganda nitong ibibigay ko sa inyo. May actions pa yun. Okay? Napakaganda nito ibibigay ko sa inyo. Makinig kayo na maigi in preparation. You see, it is very important na pagdating sa inyong pag-aasawa, makita ninyo ang Diyos. Right? Listen carefully. Yung mga nasa comment section dyan, kung gusto nyo mag-comment at makisama sa talakayan natin, and then, sige, go ahead at makipag-usap kayo sa akin. Kaibigan, usap tayo. Alright? So, again, inuulit ko mga kapatid, nag-aantay lang ako sa inyo dito. Hindi ko alam kung tama itong viewers natin, pero kala siguro nila, doctor nila naman, nag-iiwas na naman sila. Pero anyways, again, ito lang ang sinasabi ko. Again, team focus in preparation. Alam ko, walang pasok dahil Teacher's Day ngayon. No? Teacher's Day, yung iba may programa para sa teachers, yung school ay may programa para sa teachers. Yeah, kausap ko kasi si Mama. Shout out, Mama, Susan, Rico. Yan, shout out sa inyo. Ayan, siyang may sabi kay Ma'am Yang na walang pasok kasi sinabi rin sa akin, shoutout kay Brother Jorald Arevalo ng Hermit Salon. Diyan lang sa tapat ng EM School. Ayan, may bayad to na naman. Libre na naman yung gupit natin ito. Yan, pero alam niyo po, kaya makinig kayo. Send your pictures. Now listen to this. Tingnan niyo po. Sabi ko nga doon sa kausap ko, nagpaalam, ganito, ganyan. Okay, let's just say na na-deny. Okay? Sabi nga nila, nang-busted. Oh, yun. Hindi naman. Ang point dyan is this. Now, listen to this carefully. Ito yan. Okay? Huwag kayong mag-dwell in kung sino yun, kung ano na naman yung mga haka-haka nyo. Nabuhay na naman yung mga bugso ng dugo ng mga Samarites dyan eh. Okay? Now, listen carefully. Samarites, kasi Kristiyano chismosa eh. Samarites. Okay. Now, the good Samarites. Okay, na makinig na maigi. Dito tayo, balik tayo sa pinag-usapan natin. Alright? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Sabi ko nga sa kanya, pinaparinig ko, pinapaliwanag ko sa kanya, the explanation is very, very good. Yeah. The explanation is very good. The explanation is very, walang negative. It's a positive explanation. It's a positive explanation, mga kapatid. It's a positive. But, sabi ko nga, nung inisa-isa ko sa kanya dyan, what we are aiming for is the spirituality of your decision. Okay? Shout out kila Sir Antonio, kila Sir Antonio, kila Ma'am Rona, Ma'am Ara, Ma'am Cyril, and to Sir Roy, who you sir. Okay? Shout out sa inyo. Now, listen to this.
Okay? Very good and positive. Maayos ang pagpapaliwanag. Walang tapon. Wala tayong masasabi na napakapangit naman, parang personal naman ang dating. Wala. Okay? Now, kaya ko sinasabi yan, pero nung isa-isa natin, sabi ko sa kanya, what we are aiming for is the spirituality of your decision. Tandaan nyo, team preparation, and even sa inyo rin, team focus, sa lahat ng gagawin yung decision, dapat kitang-kita nyo yung spirituality. Dito nyo mauunawaan ngayon pag pinag-usapan natin yung sinasabi nating spirituality. Hindi yung pag sinabi mong spirituality, banal-banalan ko no, na hindi ka na makabasag pinggan. Okay? Na makinig na maigi. Okay? Ito yan. Sabi ko nga, what we are aiming for is the spirituality of your decision. Kailangan makikita natin at naipapalabas natin. Kung titingnan natin, sabi ko nga sa kanya, kung titingnan natin yung paliwanag mo, everything is good. Okay? Napakaganda ng paliwanag mo. Walang, kumbaga sa ano, kung mundo lang at papakinggan yon, walang tapon. You see, very intellectual. You see, ayon sa standard. But, the problem is this, sabi ko nga, kinausap mo ba si pastor bago ka nag-final decision? No. Sagba. In other words, basag. You see, na kaya ko sinasabi yan, anong kinalaman ni pastor? Wap. Anong aim natin? Young people, team preparation, our aim is mailapalabas ang spirituality, the complete spirituality of your decision. Bakit? Bakit napaka-importante na makita mo yung spirituality pag gumagawa kayong decision? Lalo na sa kalagayan nyo, team preparation. Pagdating sa inyong paghahanda sa pag-aasawa, it's because dapat na makita natin that this one right here ang lalabas. If you want God's will to be done, when it comes to your preparation for marriage, you have to make it sure that your decision is spiritual. Completely. Alright? Ano sinasabi ko yan? Binanggit ko, sabi ko nga, nakausap mo na ba si pastor? No. You see? Ay, sabi, Sir Jake, magandang hapon sa Sir Jake. Hindi pa po ako pastor. Preacher lang. Yan. Sabi niya, amen pa daw. Shoutout sa iyo, Sir Jake. I miss you. Sa area yan eh. Alright, now, tuloy tayo. Kaya ko nga sinasabi ito, mga kapatid, ito yan. Okay? Pagdating po sa bagay na yan, bakit masasabi natin complete spirituality pagkasama yung pastor? Who is the pastor? Napaka-importante yun, ha? Naalala yung preaching ni Pastor Hill? God has assigned spiritual leaders for your life. Number one dyan is the man of God na ibinigay sa inyo, sa atin, according to God's own heart. And I give you pastors according to mine heart. Alright? So therefore, kung inassign ng Diyos at kabilang ka sa simbahan na ito, inassign sa iyo ng Diyos si Pastor Hill to be your spiritual leader. You see? Therefore, you see, anong mangyayari ngayon dyan? Therefore, you have to make it sure na kasali yan sa decision mo. Because what we are aiming for is the spirituality. Alam nyo, sa totoo lang, let me tell you this, brethren. Alam nyo, kaya ko sinasabi po sa inyo, because as I have witnessed, wala pang marriage dito na naging naayon sa takbo na gusto mangyari ng Panginoon. As I have witnessed, hindi ko sinasabing ganun din ang take nyo, and I am not judging as I have just witnessed. Okay? Nililinaw ko lang. Sa aking mga nasaksihan, mga kapatid, wala pa ako nakita na isang maayos na relasyon dito na hindi involved si Pastor Hill. You all know that. You all know what I'm talking about. Bakit ko sinasabi yan, mga kapatid? It's because of the reason na marami po sa inyo, broken relationship na sa mga mag-asawa out there. Shout out. May mga mag-asawa tayo dito sa simbahan natin, broken relationship na naayos ang relasyon nung kinausap yung assigned spiritual leader that God has for them. Ha? Marami kayo dyan. Kaya sa mga nandiyan dyan, shout out sa mga nandiyan dyan na sa mga nandiyan dyan na parents, yan, sa mga nakapag-asawa na talagang makikita nating in-involve
ang ating mahal na pastor. Okay? Now, kaya ko sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, napaka-importante yan. We are looking for the spirituality. Okay? Now, tingnan niyo po mga kapatid, no? Tingnan niyo po, napaka-importante nito. If you want, alright, if you want your decision to be spiritual, then, take note of this. Okay? Ilagay niyo sa isipan niyo ito. Kailangan involve yung mga inassign for your spirituality. For the growth of your spiritual life. Kailangan naka-assign yan sila. Nandiyan yan sila. Now, kina yung mga kapatid, if they are not involved, who will give you the spiritual counsel? Us! Yan, ito na. Marami na akong antay dito. May magsasabi dito na, Sir, lumapit naman ako kay ganito. Sir, lumapit naman po ako kay ganito. Napakaganda po, no? Knowing your status, mga kapatid. Alright? Knowing your status. Young people, listen to this carefully. Team preparation, listen to this carefully. Tignan nyo, ha? Okay. Let me break it down for you. Break it down. Let me break it down for you. Okay? Marami naman. Pumasok na naman ang programa sa akin, ha? Okay, now tuloy tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alright. South Border, abangan nyo bago natin programang Break It Down. Alright. So, ito na sinasabi ko, mga kapatid. Okay? Now, pagdating sa bagay po na ito, no? May kagaya na naman dito. Okay. So, ito po yung sinasabi ko, mga kapatid. Pagdating dyan, sino-sino yan? Pastor. Next. Sino pa yung mga inassign, ha? Biblically assigned by God for you. Okay? Dito tayo sa church. Andyan yung pastor. Number 1. Okay? Number 2 and 3, or let's say number 2, your parents. Alright? Now, halimbawa, paano yun, sir, hindi active yung mga parents ko, ganito, hindi naman sila ganun kaano sa church. Number 3, andyan ang inassign sa iyo ng Diyos through your pastor from the organization of the church as supported by the Bible. Sino yun? Andyan yung area leader mo, andyan yung group leader mo. You see? Andiyan yung mga nandiyan yung mga counselors. I mean, itong mga yan, yung binanggit ko po sa inyo. You see, na pwede mong makausap na ang ituturo sa iyo ay yung will ng Diyos. Hindi bibigyan ka ng doubt sa pagsagot mo. Nakakaintindihan mo tayo dito, mga kapatid. Ha? Pagka ang nilapitan mong tao kasi ay wala doon sa mga taong ibinigay sa iyo ng Diyos. At kung kanino ka nagpuputak-putak. Okay? Kung kanino ka na naglalapit-lapit. Ang ilalagay sa magiging decision mo is doubt. Okay? Lalagyan ka ng doubt. Bibigyan, sir, hindi naman binigyan lang naman ako ng palaisipan na may kukonsider. Wow! Napakaganda sa tenga pero napakasama sa Biblia. You see, tandaan nyo, merong mga false prophets sa Bible. Therefore, there are also wicked counselors in the Bible. You see, si Solomon, anak ni Solomon, the wisest man that ever lived, yung anak niya. You see, si Rehoboam, matindi yan, mga kapatid. Kung titingnan po natin, yung istorya noon, kung sino pinakinggan niya. You see? Now, knowing na yung mga tao na mas nakakatanda ay nakasama ng kanyang ama, pero ang pinili niya ay yung mga friendship niya. Now you know. Sabi ni Manny, now you know. Kung sino yung mga dapat mong i-avoid. You see? Kung yung mga tao na nilapitan mo ay hindi ka muna itinuro kay pastor at nagbigay agad ng sarili nilang kuro-kuro. Ha? Kuro-kuro tawag ko doon. Nagbigay ng sarili nilang opinion sa'yo regarding your preparation for marriage, mag-ingat ka kapatid. Mawawala ang spirituality ng decisions mo and you will never be able, you will miss the will of God to be done. Yan, mamimiss mo. Mamimiss mo yung phrase na to na thy will be done.
Mamimiss mo ito pag nagkaroon ka ng problema, pag nagkamali ka sa mga taong nilapitan mo. Ha? Alam niyo, napaka-importante nito. Sabi nga ni Ma'am Sheila kanina, sana napapakinggan lahat ng the preparation. The same thing din naman sa inyo, Team Focus. God's will for you is not to focus on your preparation for marriage, but to focus on your relationship to God. Yan ang dapat na pagtuunan nyo ng focus, Team Focus. Yan ang eksaktong will ng Diyos sa inyo because wala pa kayo doon sa stage of maturity to prepare yourself for the preparation of marriage. Alam nyo, team prep din naman kayo, Team Focus. Hindi nyo ba alam yun? Binanggit ko na sa inyo yan. Team prep din kayo. Ang Team Focus ay team prep. Bakit? Naghahanda kayo para sa pagpe-prepare ninyo for the life of marriage. Nakita niyo yung ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo, Team Focus? God's will for you is to focus on your relationship to God. As you focus on your relationship to God, yan yung preparation niyo bago kayo pumunta sa paghahanda sa buhay mag-asawa. Bakit? Kasi kung pupunta kayo ng team prep na hindi kayo nakapag-focus sa Team Focus, sa relationship niyo sa Diyos, papasok lang kayo doon na hindi kayo handang magkaroon ng maayos na relasyon sa kapwa ninyong tao. Bakit? Hindi kayo nag-focus sa pag-ayos ng relasyon nyo sa Diyos nung kayo'y nasa Team Focus. Again, that's God's will for you. And para naman sa inyo, team preparation, babalikan ko kayo. Napaganda ng pinag-uusapan natin ngayon. Alright? Ilagay nyo sa isipan nyo ito. Sabi ko nga sa inyo, we are after the spirituality of the decision so that God's will be done. You see that? Tingnan nyo dito mga kapatid. Bibigyan ko kayo na, balik tayo sa Bible, baka sabihin nyo, sarili ko lang itong kuro-kuro eh. Intindihin natin ang istorya. Okay? Okay, ito yan. Maganda ito. Bibigyan ko kayo ng magandang reflection dito sa salita ng Diyos. Punta tayo sa unang panalangin ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Sabi niya dito sa verse 39 ng Luke chapter 26, and he went a little farther, all right, and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Alright, nakita na yung panalangin. Pinakita niya kagad yan. Lord, Father, sabi niya, kung pwede na, if this will pass from me, you see, let this cup pass from me. Sabi niya, if it be possible, let this cup pass from me. Pero hindi pa rin sa ayos ko. Magpapass man ito, hindi ayon sa kagustuhan ko, pero gusto ko magpass ito ayon sa kagustuhan nyo. You see, puro ayon pa rin sa kagustuhan. Then, verse number 40. After the prayer, and he cometh unto the disciples. All right? And he cometh unto the disciples. Maganda to. I'm so excited. All right. Sino yung nilapitan niya? Mga disciples. All right. Sino yung mga disciples? His pupils. Mga tinuturuan ng Panginoong Hesukristo. Supposedly, they are, we can call them God's closed personalities. Ito yung mga nakalapit sa Diyos. Supposedly, kung babalikan natin ang verse number 36, sabi dito, then cometh Jesus with them. Sino yun? Yung mga disciples. Unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Alright? Alam nila na ang Diyos, ang Panginoon Hesukristo, ay makikipag-usap sa Ama. Verse 37, mula doon sa grupo ng disciples, kumuha pa siya ng mga close friends. Verse 37, sabi niya dito, and he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Na kung bakit ko sinabi sa inyo, na close niya itong tatlo na ito, it's because of the reason,
kailan siya nakapagparamdam, nakapaglabas ng kanyang emotion? Kailan niya na i-display? Kailan siya nagsimulang maging sorrowful and very heavy? Hindi nung kasama niya pa yung disciples. Nung kasama niya lang yung tatlo. Seems familiar na meron kayong mga kaibigan na nilalabasan ng inyong mga tinatawag na sama ng loob. Ayos ba? Ayos ba, no? Tatlo rin kayo eh. Di ba? Oh. Saktang galing ng salita ng Diyos talaga, no? Alam talaga ng salita ng Diyos yan eh. Oh, tatlo rin yung kasama mo eh. Oh. Now, tuloy tayo. Sabi niya, and began to be very sorrowful and very heavy. Then, he said, sabi ko sa inyo mga kapatid, napakaganda ng salita ng Diyos, sama-sama tayo dito. Sabi ng salita ng Diyos, then he said unto them, sino yung them? Hindi na yung mga disciples. Yung tatlo na lang. Si Peter and the two sons of Zebedee siya po. Alright? Zebedee. Tuloy tayo. Sabi niya dito, then he said unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. Kung uunawain natin to, ang sabi niya, doon sa tatlo, ako'y talagang nababagabag. Grabe ang aking pagpapakababag. Tama ba yung word ko? Okay. Talagang namang nagpapakababag. Tama ba? Basta bahala na kayo dyan. You see? Even unto death, tarry ye here. Dito muna kayo. And watch with me. You see? Yung dito muna kayo. Hintayin niyo ako dito. You see? Now, punta na siya sa panalangin. Supposedly, kung ikaw yung nandoon sa tatlo, sana tuwan-tuwa ka. Bakit? Akalain mo, yung Diyos, yung kinikilala mong Misaya, sa iyo, kabilang ka doon sa kanyang pinaglabasan ng kanyang nararamdaman. You see? Sana all out yung support mo spiritually. Ang support sana ng tatlo. Pero, ngunit sumalit natagpuan sila sa verse number 40. And he cometh unto the disciples and findeth them asleep. And saith unto Peter, What could ye not watch with me 1 hour? You see? And then, andyan na yung advice niya sa verse number 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Alright? So, anong makikita natin dito, mga kapatid? Eto lang ay makikita natin dito. Nung bumalik siya, alam nung tatlo na mananalangin siya. Tatawag siya sa Ama. And then, pagbalik niya, natagpuan niya yung kanyang mga close disciples na tulog. Saan natin may re-reflect ito? You have to be careful if you want God's will to be done. Sabi ko sa inyo kanina, para mag-God's will, para ang will ng Diyos ang mangyari, kailangan nandoon yung spirituality ng decisions mo. Team Prep, listen to this. Pagka hindi mo na na-involve ang pastor sa decisionin mo, you cannot expect that the priority of your decision is spiritual. You see, sabi ko nga sa inyo, yung kinausap ko, standard-wise, everything is good. But when I ask that person, kinausap mo ba si pastor? Hindi. Hindi pa nga, sir eh. Yun ang problema mo, sabi ko. May nakausap ka ng mga counselors. Pero hindi ka na itulak na kausapin yung pastor mo. Oh, yun. Naririnig ko yung ulit ko sa labas. Napakalakas. Sana may tao sa labas. You see? Na kaya ako sinasabi sa inyo yan. You have to be careful. Sa senaryo ng Panginoong Jesucristo, may mga tao siyang kasama. You see?
May mga tao siyang nakasama, disciples niya, bunga niya pa. Okay? Nakita ang miracles niya. Nakita kung ano ang trabaho niya. Nakita siya bilang isang totoong Messiah. You see that? Pero mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ano pong nangyari? After na pakikipag-usap niya sa Panginoon, nung binalikan niya, itong mga close, kasi from the disciples, kumuha siya ng 3. Yung inaasahan niyang dadamayan siya na 3, yung pala ang mga natagpuan niyang tulog. Anong pinupunto mo dyan, sir? Mag-ingat ka. Marami kang pwedeng makasamang nakadamit spiritual na may standard. They can give their their own words as counsels to you. Pero kung titingnan mo, I'm not judging here. Pero kung titingnan mo, most of the time, they are the ones who are spiritually asleep in the church. Oh, take note of my word. Spiritually asleep. Iba pa yung physically natulog every time na may preaching. Ibang usapan yon. Huwag na natin idama yon kasi marami kayo. Ay, sorry, marami. Marami tayong mapag-uusapan na ganyan. Hindi ko tinutukoy dito yung tulog physically pag-preaching. Spiritually asleep. Tulog yung spiritual na pamumuhay. I hope na kukuha nyo, hindi mahirap yung pinag-uusapan natin dito. You see? You see, napaka-importante nito. Kaya ako sinasabi sa inyo to, mga kapatid, naway makita nyo, no? Listen carefully, naway makita nyo dito, mga kapatid. Pag sinabi natin, anong masasabi natin description of spiritually asleep? Isa lang. Sabi ko nga, malalaman mo eh. Kung hindi naka-incline, hindi nakalin sa paninindigan, sa prinsipyo, sa standard na tinuturo ni Pastor Hill, depart from them. They are not your counselors. You cannot expect spirituality to come out from your decision and you cannot expect God's will to be done. Maraming pwedeng magpeke sa bagay na yan. Alam ko naman some of you are witnesses. Let's be true to God this afternoon. Most of you are witnesses. You tried to fake it. You tried to fake the spirituality. Alam nyo kung nasa yung outcome? After. Okay, nakuha nyo nga yung gusto nyo. Kinasal nga kayo. Kahit nasabihin na natin nandiyan si Pastor, you know the truth. Na even the pastor himself has been used. You see? Pero ano ngayon yung nangyari? Bakit hindi kayo active sa simbahan? Bakit hindi kayo active sa programa ng church? Bakit hindi kayo active sa area? Pero before, active kayo. Sabi ko sa inyo, you cannot fake spirituality. Are you listening, team preparation? Kayo ang kausap ko ngayon. Kayo ang pinagtutuunan ko ng pansin ngayon sa mga mata ninyo kung ngayon nakatingin. Oh, ba't ka kumurap? Sakit. We are talking about the truth. We are reflecting from the situation of the Lord Jesus Christ. Hindi ko imbento ito. You see that? Nakita niyo yan, mga kapatid? You see? Kaya nga pagdating, you see, eto ba? Kaya sasabihin ko sa inyo na kailangan mag-ingat kayo. We are aiming for the spirituality of your decisions. You see? Listen to this carefully. You see? Ang pinupunto ko ngayon is that siguraduhin nyo na maglalabas ang spiritual na decision from you. Kaya nga, you avoid people, alright? You avoid persons. Kahit pa sabihin mo, young people, team preparation, maging example kayo sa team focus. You avoid, tandaan nyo may verse tayo, how can two walk together except they be agreed? I have a simple question to you. Yung bang kinasisiyahan mo ng fellowship ngayon, nakakatayo sa prinsipyo na tinuturo ni Pastor? If not, then depart. Why? Hindi nyo rin sila matutulungan. Let them grow and learn from the preaching of our pastor. Maliwanag yan. May mga kasama akong mga pastor dito. You see, may mga kasama tayong nanonood dito ng mga pastors. Nandito sila Sir Rick, sila, nandito, nakikita ko yung iba nandito. You see,
Ilagay nyo sa isip nyo ito. You see? Magamat nandiyan tayo sa comment section, makinig kayo ng maigi dito sa pinag-uusapan natin. Siguraduhin nyo na yung pinag-uusapan natin, yung nasa comment nyo ay nasa pinag-uusapan natin. Tandaan nyo, Satan is very deceitful. He will try to make you feel spiritual or think spiritual. Pero sabi ko nga sa inyo, alam nyo ang katotohanan ng istorya ninyo. You see? Now listen carefully. Kaya ko sinasabi ito sa inyo, napakatindi nito. Napakatindi nitong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Tuloy natin pagbabasa. First prayer yon. Second prayer. Verse number 42. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. You see, ito ng panalangin ng Panginoon Jesucristo na kung hindi ito lalampas sa akin, maliban lang sa aking itong tanggapin at danasin. Okay? Kayo nawa ang masunod. You see? And then 43. And he came and found them asleep again. For their eyes were heavy. Paano nalaman ng Diyos na sila ay asleep again? Kasi yung mata nila mabigat. Naalala ko, may mga sinisita akong full time yan. Pag tinanong mo, ano naman ginawa mo? Sir, nandun lang po ako, nag-ayos lang po ako. Pero ang bigat ng mata nun, nag-ayos lang po. Galing ka na naman sa tulog eh. Lumamang ka na naman ng tulog. Hindi, sir, nandun po ako, nag-ayos po ako. Kaya ganyan lang yan. You see? Parehas yan. Okay? Parehas yan sila. Okay? In denial of their spiritual condition. Yung mga tao na naabutan ng Panginoon. Di ba? Spiritually asleep, pero dinideny nila. Kasi hindi ko tinama kanina to kasi sa first prayer, baka ipagtanggol nyo pa sila eh. Ngayon nyo sila ipagtanggol. You see? Now, tuloy tayo. Maganda itong pinaka-third prayer. Exciting tong third prayer. Listen to this. And he left them and went away again, and prayed the third time, saying the same words. All right? Now, verse 45. Then cometh he to his disciples, and saith unto them, okay? Sleep on now, and take your rest. Pambira, parang nakakatakot to, no? Pag sabihan ka ng Panginoon, sige anak, mamahinga ka na. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of the sinners. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray me. Alright? Sabi niya, sige na nga, bangon na. At maalis na tayo para makapagpahinga kayo. Dahil nandiyan na yung magkakalulo sa akin. Verse 37. Tignan niyo po ito, Okay? While he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came with him a great multitude with swords and staves from the chief priests and elders of the people. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he. Hold him fast. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. And Jesus said unto him, Friend, where art thou come? Okay? Then came they and laid hands on Jesus and took him. And, eto na po, verse 51, and behold, one of them, which were with Jesus. Alright? Sino yung mga kasama ng Panginoong Jesucristo? Sa taas, ito yung mga tulog. Alright? And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off the ear. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place. For all they that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and shall presently give me more than 12 legions of angels? But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
You see? In that same hour, said Jesus to the multitude. Yeah. And then, pagdating po dyan, sa verse 56, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Now, tinan niyo po. Sino ngayon? Kaya napaka-importante, spirituality, kaya dapat napaka-importante mag-ingat kayo sa nilalapitan ninyo. Alright? Sino yung nagkaroon ng carnal reaction? Listen to this. Sino ang nagkaroon ng carnal reactions nung dumating na yung magkakalulo kay Kristo? Sino? Sino? Silang mga tulog na disipulo na naabutan nino ng Panginoong Jesucristo. Habang ang Panginoong Jesucristo ay kanyang sinisik sa Ama ang pagpapatibay ng pagtanggap niya sa spiritual decisions. Yung mga kaibigan niyang kamalapit na tulog spiritually, tumuloy sa pagpapanggap. We got you. Huwag ka mag-alala, Brad. Huwag ka mag-alala, sis. Nandito lang kami sa likod mo. Susuportahan ka namin. Kahit na anong mangyari, bayaan mo sila, tayo-tayo ang magkasama-sama hanggang sa dulo ng impyerno. Ay, mali. Ngayon, nung nangyari, akalain mo, yung ifinulfill ng mga prophets, ang gusto niya pang pigilan. Bakit? Pambira, close kami ng Panginoong Jesucristo. Hahalik-halik ka para ipagkalulo ang Panginoong Jesucristo. Kuha ngayon ng espada, pambira. Pala kulit, diba? Pag kuha niyang gano'n, no? Tinaga niya yung tenga, laglag Kala niya, goods na goods sa Diyos Pinagalitan na. Naalala ko na. Pagbuko niya ganyan, sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi niya to, summarize it, sabi sa kanya, hindi pwede yan. Ito lahat ay dapat mangyari para ma-fulfill yung scriptures. Yung kasulatan ng mga propeta. You see that? Akalain mo, sino ang pinupunto ko dito? Sino yung nagkaroon ng carnal reactions? Tutuloy pa natin to sa susunod. Dito ko muna ito para bibigyan ng medyo mahaba-habang conclusion. Kung gusto mo ng thy will be done, alright? Kita nyo na nanalangin din to. If you want God's will to be done, you pray. But when you pray, you've got to make it sure that the decisions will have a spiritual outcome because we're looking for the spirituality of your decisions. Team preparation. You see that? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagka hindi na na-involve si pastor, you see, alam ko na damay nyo na ito noon, pero ngayon, mas binibigyan ko lang ng emphasis ito ngayon. At ang isang bagay na dapat nyo tandaan, pag mas may nauna kayong lapitan kaysa sa pastor ninyo, you can never expect spiritual decisions coming from your mouth. I guarantee you that. You see, kaya sabi ko napakasimple. Sabi ko nga doon sa tao na inausap ko, lumapit niya na kay pastor. Sabi niya, actually, hindi pa nga sir. Sabi ko, yan ang pinakamalaki mong problema. May nilapitan ka ng mga tao pero hindi mo inuna yung dapat mong unahin lapitan. You see that? Sino yung mga nilapitan niya? Saved ba? Unsaved ba? No, they are saved. Walang problema doon sa nilapitan mo. Sabi ko nga sa inyo, saved din naman yung mga disciples Pero ang pinag-iingatan natin dito, baka makapagpalabas kayo ng carnal decisions na akala natin spiritual kasi ayon naman sa standard, ayon naman sa nasa Biblia, ayon naman sa tinuro ni pastor. You see? Pero yun na nga sinasabi ko Pagdating na dun sa point na magbibigay ka ng conclusion for your decision and hindi mo nilapitan ng pastor at lumapit ka dun sa mga asleep, hindi nangyari yung gusto mong mangyari. Sino ngayon ang tutulak sa'yo at magbo-boost sa'yo ng carnal reaction? Sino? Yung tatlong kasama ni Kristo. Kaya kung ilan yung kasama mo, kung tatlo rin yan, sinasabi ko sa iyo, pare-parehas na kayo lumapit sa Diyos.
You see, akalain mo, ang hinahadlangan pa dito is the fulfillment ng scriptures. Kung titingnan natin yung colloquial na storya, common story sa mga palabas, Savior yun eh, pambihira, tinulungan mo pa yun. Akalain mo, magpapaka-Savior ka dun sa Savior? Karimari-marim na sitwasyon. You see, yung Savior, naka-fulfill na kailangan yung Savior ay usigin, mamatay sa krus. Pipigilan mo? Ano ka, mas Savior ka pa sa Savior? Eh di wow! You see? Kaya kayo rin naman, sa bawat isa rin naman sa inyo, mga young people, let me remind this to you. Kapag ka may lumapit sa inyong kaibigan nyo na hindi pa nakikipag-usap kay pastor, itulak nyo muna kay pastor bago kayo mag-chot-chot-chot-chot. You see? Hindi nyo pa nga naitulak sa tamang tao, nagpaka-savior din naman kayo. Ayun tuloy, nagkaroon ng carnal mind. Yung nangangailangan ng tulong. Di hanggang ngayon, carnal. Tahimik tayo, di ba? Sign language na lang kaya. You see? Maliwanag yung pinag-uusapan natin dito. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Napaka-importante nito. This may be strong for you, but this is what you need. Mabuti pa yung kape ko. Matapang. Kayang lumaban. Kayo kaya? You see? Kaya inuulit ko sa mga inyo, lalo na sa inyo team preparation, alam nyo kung bakit ko ay gustong pagsalitaan, nag-uusap kami ni pastor, it's because of the reason you need more spiritual backup from the Word of God. Kasi magtatayo, sabi ko nga sa inyo, magtatayo kayo ng panibagong pamilya eh. At yung pagtatayo nyo ng panibago nyong pamilya, doon ipapasa. Yun ang magiging daan para magpatuloy pa ang biblical Christianity sa mundong ito. You see that? Kaya kung hindi nyo aayusin team prep, yung paghahanda ninyo sa pagpasok sa buhay pagpamilya, may papasa nyo kaya yung biblical Christianity kung ngayon carnal ang reactions ninyo at decisions ninyo. You see how serious is this? Makakakala nyo, basta-basta lang tayo dito nag-uusap. No. We mean business here. God is serious with your life. This 4-word phrase here, thy will be done. This is a serious matter. Itutuloy natin ito sa mga susunod natin pag-uusap. Sabi ko sa inyo, inuulit ko, papasadahan ko kayo ulit ngayon, team focus. Makinig kayo ng maigi. Kayo rin ay mag-focus. You see, mag-focus din kayo sa relationship nyo sa Diyos. Na magkaroon kayo ng maayos na relationship sa Diyos, yan ang pinakapaghandaan nyo ngayon at pag-igihin nyo ngayon. Ingatan nyo rin yung mga lalapit-lapit sa inyo ng mga kaibigan nyo na pag-preaching ni pastor, tulog din. Bakit? Puyat kayo nung gabi. You see, mamaya, ang tabayanan nyo, team focus, ang ating 2-month topic, hindi months. Kasi ano yan kumbaga, yun. 2-month topic. You see? Kaya maganda yung pag-uusapan natin mamaya. Na kailangan nyo ito, team focus, sa staying alive, bago kayo pumunta dito sa team prep. Na, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Ilagay nyo sa isipan nyo ito. Ha? Ilagay nyo sa isipan nyo ito. Balik tayo sa inyo, team preparation. Spirituality of the decision is very important. You see? Para makumpleto nyo yung spirituality, actually, sabi ko nga dyan, hindi pala nakakanood si Ma'am Yang kasi nasa academy siya. You see? Pero anong pakiusap ko sa kanya? You see? Because ipinapanalangin natin na yung paglapit ko kay Ma'am Yang, sabi ko sa kanya, gusto kong makita yung spirituality sa ating courtship. Kaya sabi ko sa kanya, whether your answer is a yes or no, gusto kong makita. You can have a no answer, but yet it is spiritual. Bakit? Malalaman mong guided eh. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya nga pakiusap ko ang prayer ko, sanang i-take mo lang na counselors mo.
is the pastor. Not that he is my father, but he is a pastor. You see? O mga side critic dyan, pag kinontra mo niya, mag-ingat-ingat kayo. Pastor ang kinakalaban nyo. You see? The pastor, you see, maliban dyan sa pastor, ano pa? Yung magulang mo, because they raise you, you see, and God. Kahit tanungin nyo siya, yan yung pakiusap ko, yan yung prayer ko na gawin niyang, na doon lang sa tatlo na yan umikot. Pastor, the parents, God. Hindi ko sinasabing huli ang Diyos, kabuuan na yun eh. Pag nilapitan mo na yung pastor unang-una at yung magulang, yun ay pagsunod mo na sa gusto mangyari ng Diyos. Kaya ngayon yung pattern natin dito eh. You see that? Pero sabi ko sa kanya, kung may gusto ko pang lapitan ibang tao, nasa sa yun. I'm just trying to help both of us here. That's a courtship natin, makita natin yung spirituality. Ang tanong, sa courtship na naganap, may magaganap, o kung sakaling maganap, makikita nyo kaya yan? Can you aim for that? Kasi ang hinahabol din natin dito sa dulo, mga kapatid, blessing ng Diyos. Yun ang hinahabol natin. Para pag pumasok man kayo sa pagpapamilya, purong pagpapala ng Diyos. Purong blessing ng Diyos yung mangyayari. You see? Lahat sa bawat stage, courtship, masaya ang Diyos. You see? Hindi yung kaya ka hindi natuloy dito kasi may nilapitan ka ibang tao. Ay, naku, sinasabi. Ba't ikaw kaya mo bang gumising na pagkagising mo sa umaga, may kita mo yung mukha niyan, ganito, ganyan? Pagka ganun yung mga naririnig ninyo, naku, sabi ko may iba naman dyan eh. Pwede ka naman mag-pray ng ibang lalaki. Naku, ganyan naman yan. Sige, ganito, kesyo ganyan. You see? Kesyo ganito, alam mo yung pag puro na negative, yung lumalabas sa utak mo, meron kang tatlong kasama rin. Natulog. Spiritually. Sa full time, marami yan, tulog na preaching. heavy eyes eh. Pag tinitingnan ko mula sa baba, sabi, amen. Heavy eyes eh. Oh. You see? Na kaya ko sinasabi ito, seryoso tayo dito. Young people, thy will be done. Sa pinag-uusapan natin ngayong hapon na ito at sa ating pagtatapos, isa lang tanong ko, nagmamanifest kaya ang will ng Diyos sa decision mo sa buhay? Nagmamanifest ba? I'm just here to help you and guide you by the grace of God. Pero kayo pa rin dalawa ng Diyos nakakaalam ng totoo. Alright? Susunod ulit na pag-uusapan natin. Antabayanan nyo. Pag-uusapan natin ulit sa mga susunod. Mga kapatid, itong thy will be done na ito. May extend pa natin ito. Napakaganda na pinag-uusapan natin. I believe, makikita natin dito ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Wala ditong tapon at walang pwede tayong gamitin ng pasintabi. Alam nyo kung bakit? Si Jesucristo mismo, ang Panginoong tagapagligtas natin at ang Panginoong Jesucristo mismo natin, ang example. Ang nag-set ng example. Sino naman tayo para hindi sumunod? Alright? Sabi ni Ma'am Tang, may tulog po ba sa mga kaharap mo, sir? Wala naman. Gising naman lahat. Gising naman. Yan, gising naman. Gising. Alright? So again, ay inuulit ko mga kapatid, let's continue to enjoy the rest of the Thursday. Maraming salamat sa inyo pong magsubaybay for our episode. Tandaan po ninyo, alternate po ito. Next week, sabi, next week, wala muna tayo manood. Importante, next week, doctrinal episode tayo ulit. And then the next week, alternate na naman, thy will be done na naman tayo ulit. Alright? So again mga kapatid, let's make it sure na tayo ay patuloy na magtataas ang pangalan ng Panginoon sa buong araw po na ito. Huwag natin kakaligtaan mga kapatid na sa araw po na ito ay may tataas natin ang Panginoon at talagang Diyos lang ang magmamanifest, ang kadakilaan ng Diyos ay patuloy natin makikitang magmanifest sa buhay natin. Again, team focus in preparation. Let's let God's will be done. Alright? Again, for all the viewers out there, for our nationwide and worldwide viewers, thank you for tuning in with us. CSI family, thank you for being with us
on this topic that will be done at sa programa nating The Baptist Lunch. On top of all of this, lagi ko pong sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon.